Dahil rest day ko nga ngayon mga Marikoy, direct na nga ang araw nang ako ay magising. Kaya naman dali-dali ako napunta sa bahay ng ate ko upang akitin sana siyang magkape. Ay kaso nga lang mga Marikoy, ganito nga ang nangyari. Napag-usapan nga namin na dahil day off ko naman daw, this is the right time nga daw na magluto kami ng laing. Sa puntong ang iyon, na problema kami kung saan kami kukuha ng gabi. Nang walang ano-ano'y, biglang dumating ang hipag ng aking ate. Akalain nyo ba mga Marikoy, na sa kanya pala manggagaling ang hinahanap namin? Dahil nasabi nga niya na meron daw siyang tanim na mga gabi. Malago na daw nga ito, kaya nag-offer nga siya na pwede naman daw itong bawasan na. Kaya nga kaming magkapatid ay pasiyahan ng nagtungo sa kanyang taniman. Alam nyo ba yung salitang di mo naman hiniling pero kusang dumating? Lord, thank you for the blessing. Maliit man o malaki ang natatanggap na blessing, kailangan nating magpasalamat sa taas. Kung tayo nga ay laging nananampalataya sa Kanya at nagtitiwala, ay hindi niya tayo pababayaan. Mabalik tayo sa pangunguha ng gabi, na sabi nga ng may-ari na ang kukuhanin lang namin ay yung matataba at malalaki na. Kaya naman ang Marikoy nyo ay pinuntirya na agad ang malalaking puno ng gabi. Siyempre need natin mag-ingat sa paggamit ng kutsilyo mga Marikoy. Dahil nga ang matutulis sa bagay ay pwedeng makasakit, na pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sugat. Sa puntong ang iyan ay marami-rami na rin ako nakukuha mga Marikoy ha. Super chika na nga ako sa may-ari Marikoy para naman makadami tayo. Char, mabait talaga yung may-ari nito mga Marikoy ha. May mabuting puso at tunay na mapagbigay sa kapwa. Yan ang katangian ng isang Pilipino. Aba, bakit lang ka na ang dinadali niyan? Hoy, gabi lang ang usapan, di ba? May kakapalan din naman talaga itong si Marikoy. At pati hinuna lang ka, nadali mo pa. Ang sarap naman eh. Uy, joke lang po yung pong langka ay bigay po ng may-ari. Pagkakatapos nga namin kumain at manguha ng gabi, hindi na nga kami nagpaalam sa may-ari at diretso na kami umuwi. Patutuyuin nga muna namin yung gabi dahil mas masarap nga itong lutuin kapag tinuyo sa araw. Kaso bibilang pa ata tayo ng araw nito dahil biglang dumilim ang kalangitan. Kaya nga dali-dali ko itong ipinasok sa bahay. Kaya naman niyog na lang ang pinagtripan ko. 4 na kabuong niyog ang aking tinapas. Wala lang, trip ko lang sa puntong ito kasi hindi pa naman maluluto yung laing. Sa pagtatapas pala ng niyog, kailangan ng iba yung pag-iingat dahil pwede tayong maputulan ng daliri o kamay kung tayo ay hindi mag-iingat sa ating pagtatapas. Dito kasi sa probinsya, mura lang ang presyo ng isang niyog, kaya nga lang ikaw pa ang magtatapas. Sa ibang lugar kasi, mabibili mo ang gata ng niyog ng gata na or napiga na siya. Yung tipong ibubuhos mo na lang siya sa lulutuin mo. Ako kasi gusto ko yung nahihirapan muna ako eh. Kasi para pag nakuha mo na yung tagumpay, talaga namang sarap. Guro na may pawis ang puhunan. Nagdesisyon nga agad ang aking ate na putol-putulin at balatan na ito at pagkatapos nga ay muling ibibilad sa araw para mabilis na rin itong matuyo. Ang tawag sa amin yan ay paghihimay. Ang pangit nga lang sa paghihimay ng gabi ay yung dumidikit yung dagta nito sa ating mga kamay na para kang may kalawang sa mga daliri. Ayun na nga, see you sa part 2. Thank you for watching.